So eto na nga po mga idol, Los Angeles Lakers pinahiya lang ang dati nilang player na si D'Angelo Russell. Jackson Hayes na pasama na sa starting 5 ng Lakers. Bago natin yung pag-usapan, huwag niyo po muna kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, nakita natin sa naging laban ng Los Angeles Lakers at ng Brooklyn Nets. Ito po yung bagong team ni D'Angelo Russell. 102-101 ang naging final score, which is kung titignan po ninyo, sobrang dikitan talaga. 1 point lang ang kalamangan dito ng Lakers at muntikan pang matalo ang Lakers mga kaibigan. But so far kung titignan naman natin, nagbagong starting 5 ng Lakers. Wala po si Anthony Davis mga kaibigan, pinalitan ho siya ni Jackson Hayes, pero available pa rin itong si Rui Hachimura, LeBron James, Max Christie at si Austin Reeves. No, ang sinasabi ko dito mga kaibigan, nakita nyo nung first half ng game, talagang intense and crucial na agad yung naging laban. Lalo na nung nakaharap po ni LeBron James, eto nga pong si D'Angelo Russell, no, nakaharap din ni Austin Reeves. Parang pinahiya po nila, no. Parang ang nangyari dito, hindi nila kilala or parang ibang player itong si D'Angelo Russell, which is talagang tamang-tama at maganda yung naging sistema ng trade. Parang ayaw na talaga nila dito kay D'Angelo Russell mga kaibigan. Pero si D'Lo may pinapatunayan talaga sa naging laban. Gusto nila ng talunin ng Brooklyn Nets etong Lakers, pero hindi nakuha, no, ng Nets ang pagkapanalo kahit 1 puntos lamang ang kalamangan. So sa pagkakataong ito, nanalo ulit ang Lakers. Masasabi ba natin na tsamba na naman ang kanilang pagkapanalo? Well, para sa akin mga kaibigan, kahit papaano naman, lumakas-lakas ang depensa ng Lakers dahil nag-a-adjust or binabago na paunti-unti nito nga pong si JJ Redick ang kanyang sistema. Sa starting 5, napasama ang legit na sentro na si Jackson Hayes, pero merong limited time lamang po mga kaibigan. Mas okay din kasi kung mapapasama nga po itong si Christian Coloco at si Jackson Hayes magkasama twin tower. Yan yung hinihintay po natin na posible o pwedeng gamitin nga po ni JJ Redick para sa malakas sa depensa ng Lakers. Pero syempre alam naman natin, never papalitan po, no, sa starting 5 etong si LeBron James at talagang maaasahan po siya. Sa pagkakataong ito ay naasahan na sa susunod na game ng Lakers kontra sa Clippers, ibabalik ulit sa dating sistema ni JJ Redick yung kanyang starting 5 lineup, which is babalik ho sa starting 5 lineup itong si Anthony Davis at pang reliever lang naman talaga eto pong si Jackson Hayes. So hindi masasabi na tsamba yung pagkapanalo dahil ang ganda ng ginawa ng Lakers mga kaibigan. Ngayon kasi mas nagpo-focus sila kung saan yung kahinaan nila. Ano ba ang kahinaan number 1 ng Lakers mga kaibigan? Ako naobserbahan ko no, sa depensa ng Lakers talagang medyo mahina. Pero sa outside shooting, sa ilalim, talagang nakita naman natin, nagpupursige ang Lakers at hindi po sila nagpapapaya. Diyan po sila nakakalamang. Pero kapag matitindit matatangkad ang mga kalaban nila, ulag na lang po ng kupunan ni Victor Wembanyama mga kaibigan, no? Diyan sila talaga all natatalo. Lalo na sa Golden State Warriors na malakas na kupunan, talagang nahihirapan dyan ang Lakers mga kaibigan. Pero kung babaguhin nga po ng Lakers ang kanilang sistema, at palalakasin nila sa pamamagitan nga po ng Twin Tower, which is yan lamang yung pag-asa ng Lakers, mas lalakas mga kaibigan, no? At malaki yung chance na makapasok sa semis at sa finals ang kupunan ng Lakers. Mga kaibigan, marami pa tayong kaganapan. But for now, yan muna ang update natin. And please huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.